Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo ring maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw ng kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, I offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Basahin natin ang salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata, pasensya na kayo, ang liliit na ng mga letra. Ayun, 25, talatang 1 hanggang 13. Sige po, kung nababasa ninyo. Then the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids. Ilan pong bridesmaids? 10. Who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. The 5 who were foolish didn't take enough olive oil for their lamps, but the other 5 were wise enough to take along extra oil. Patuloy po natin. When the bridegroom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight, they were roused by the shout, "Look,
the bridegroom is coming. Come out and meet him." All the bridesmaids got up and prepared their lamps. Then the 5 foolish ones asked the others, "Please give us some of your oil, because our lamps are going out." But the others replied, "We don't have enough for all of us. Go to a shop and buy some for yourselves." But while they were gone to buy oil, the bridegroom came. Then those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was locked. Later, when the other 5 bridesmaids returned, they stood outside, calling, "Lord, Lord, open the door for us." But he called back, "Believe me, I don't know you. So you too must keep watch, for you do not know the day or hour of my return." Ang big message natin na is nating iuwi ninyo ay ito: while you are waiting, God is working. Bakit ayaw natin naghihintay? Feeling kasi natin walang nangyayari. Sayang ang oras. Pero totoo ba yun? Na walang nangyayari kapag walang nangyayari? Alam nyo, philosophically, hindi pwede yun eh. Kasi palaging may nangyayari. May nangyayari palagi. Lalong-lalo na sa batas ng Diyos, sa kalakaran ng Diyos. Ibig sabihin, palaging may activity ang Diyos, palaging may nangyayari. At dahil sabi ni Brother Tony, palaging kasama mo ang Diyos. Because Jesus is always with you. Hindi ba pwedeng walang nangyayari kahit ikaw natutulog, kahit ikaw na traffic, kahit ikaw ay nakaupo lang. Palaging may nangyayari. Kaya nga ang big message natin, while I'm waiting, God is working. Hindi pwedeng hindi. Bakit may COVID pa rin? Bakit hindi pa bumabalik ang trabaho ko? Kaya ito ang 3 nating matututunan dun sa nabasa natin. First secret or lesson, you wait for God's perfect timing. Kaya tayo naiinip kasi ang sinusunod natin, my time, my calendar, my plan. Hindi masama ang magplano, pero humanda ka sa timing ni Lord. Hindi sa time mo. Yan yung sinasabing Chronos versus Kairos. Ang Chronos, time natin. Hindi masama yan. Talagang lahat tayo ay may time, 24 hours, 1 week, we plan accordingly. Pero ang time ng Diyos, Kairos, iba. Iba. Again, sa makitid nating utak na naiinip madalas, gusto natin umayon sa atin ang Diyos eh. Kaya tignan nyo, kapag yung time natin o pamamaraan natin ang pinilit natin, nagiging disastrous ang epekto. May isang kwento lang ang bibigay ko sa inyo. Naalala nyo nung si Moises ay umakyat sa Mount Sinai, nakipag-usap siya sa Diyos. Katunayan, nagningning ang buo niyang katauhan. Kausap mo ba naman ng Diyos eh? At binigay sa kanya ang 10 Commandments. Kaya lang ang tagal niya dun, sa taas ng Mount Sinai. Yung bayang Israel na pinalaya niya mula Ehipto, nando dun sa baba, sa paanan ng bundok. Naiinip sila. Sabi ni Moses, kakausapin niya ang Diyos. O sabi ni Moses, may sasabihin sa atin ng Diyos. Ano sasabihin ng Diyos? Babaan mo na ang Diyos. Gusto na namin. Nainip sila. At dahil nainip sila, ano ginawa nila? Gumawa sila sariling Diyos. Gumawa sila ng gintong baka. Alam natin, naging disastrous yan. Ang dami naging epekto dyan. Wala na tayong panahon para sabihin sa'yo, umandar ang epektong yan hanggang sa New Testament. Gumawa silang Diyos-Diyosan dahil nainip silang makita at ipakita ni Moses ang Diyos. Yan yung exegesis natin, Tony. Ito ang hermeneutics nan, di ba? Papasig. Kung i-apply mo ngayon yan, ganyan din tayo. Naiinip tayo na magpakita ang Diyos. Naiinip tayo sumagot ang Diyos. Gumagawa tayo ng sariling Diyos.
Dahil nainip ka sa pagmamahal ng Diyos, hinanap mo sa tao. Okay lang yun. Hanapin mo sa nanay mo, hanapin mo sa jowa mo, hanapin mo sa best friend mo. Huwag mo lang ipupusta lahat. Gets nyo? Dahil kitang-kita natin sa pandemyang ito, kahit na pinakamabait, pinakamapagmahal, ay pwedeng mawala sa isang iglap. Ayaw mo ipupusta lahat. Kaya ang iyong buong pananampalataya at katapatan, ibigay mo sa nag-iisang Diyos na hintayin mo sa tamang panahon ng kanyang pagkilos. Alam nyo, napakahalaga ng faith. Sabihin yung lahat, faith. Pananampalataya yan. Pananalig. Lahat tayo dito may pananampalataya. Kung hindi, hindi kayo dadalo ng feast. Pero alam niyo ba, pwedeng malakas ang pananampalataya mo o may pananampalataya ka, pero wala kang katapatan. O wala kang faithfulness. Magkaiba pala yung faith sa faithfulness. Kaya mas mahalaga po sa faith ay maging faithful. Alam niyo bakit? Kahit demonyo naniniwala na may Diyos. Diba? Kahit sa kwento nga ni Jesus, Son of, diba? Son of God, kilala nila si Jesus na Diyos. O di meron silang faith. Alam nila na si Jesus ay anak ng Diyos. Mabuti pa nga sila, kinikilala si Jesus na anak ng Diyos. Demonyo yun Pero hindi sila pwede maging faithful. Hindi pwede maging tapat. Ayaw nila yan. Sinungaling kasi at mapaglinlang ang dyablo. Kaya tayo ay maging mapanalig at kasama na din ang maging matapat. At kasama sa pagiging matapat ay tapat na maghintay sa plano ng Diyos. Kahit na mukhang hindi pa nangyayari, kahit na naiinip tayo dahil hindi nangyayari ayon sa ating kagustuhan, huwag tayong maiinip at gumawa ng sarili nating Diyos. Intayin natin ang Diyos na kumilos sa ating buhay. And at the perfect time, we believe God will come. Kasi ito yung number 2 secret. Habang nag-iintay sa kasakilos ng Diyos, kahit hindi pa dumadating, hindi pa tapos ang pandemya, hindi nga natin alam kailan matatapos ito Pero maniwala tayong kahit hindi pa natatapos, may ginagawa na ang Diyos. Believe that while you're waiting, God is working. At ito ang napakahalaga pakinggan ninyo ito. Kailangan ikaw yung aktibong naghihintay. Ikaw yung aktibong nagbibigay ng sarili mo sa paghihintay. Well, sa pagpila, pwedeng mandaya, hindi ba? Pwedeng iba yung papilahin mo, tapos pag malapit na, ikaw yung pipila, hindi ba? Pero marami mga bagay na hindi mo pwedeng i-delegate. Kaya kung babalikan mo yung kwento nung 10 bridesmaid, para meron lang kayong konteksto, nung panahon kasi noon, ang kasalan, alam talaga nila paano mag-celebrate. 1 linggo ang kasalan. Ang kasalan, hindi yan sa simbahan o hindi yan sa hotel yung reception, hindi. Ang kasal, ginagawa sa bahay ng babae, the bride. At pagkatapos ng kasal, magproposisyon sila. Napakaganda ng mga ritual ng mga Hudyo. Papunta sa bahay ng groom, lalaki. Bakit? Sa bahay ng groom yung reception. At yung reception, 7 araw. 7 araw na sayawan, 7 araw na kainan, 7 araw na inuman. No wonder, may kwento tayong alam na nagkaubusan ng alak. 7 araw ba naman, mauubos talaga kung wala kang tamang stock. Kaya napilitan tuloy si Jesus sa kanyang unang himala. Of course, hindi naman pilit yun. Ibang kwento yun. Pero yun ang dahilan nun kasi mahabaan ang mga kasalan noon. At ito, sa kwentong ito, na-delay. Kasi yung bridesmaid, sila yung welcome party. Para pagdating na doon sa bahay, sa bahay sila ng pagdating, eto na yung kinasal, mabuhay ang bagong kasal. Minsan, baka ginabi, kaya mayroon kayong mga oil para may mga ilaw, hindi ba? Na-delay. Sabi sa inyo yung mga plano pwedeng ma-delay. Naubusan ng langis. Yung 5. Kaya anong sabi nung 5? Nakatulog sila hindi ba? Kaya ang paghihintay kasama na dyan, lagi kang gising. Advent yan, hindi ba?
Kasi baka dumating kung kailan hindi mo inaasahan. Don't let the Lord catch you sleeping. Kaya dapat lagi kang gising. Nakatulog yung 5. Dumating. Padating. Paggising nila, walang ilaw. Kasama sa ritual nila, dapat may ilaw yung kanilang mga lampara. Humingi sila ngayon dun sa 5. Penging langis na ubusan kami. Hindi binigyan ng 5. Sabi nila, bumili kayo sa tindahan, sa bilihan ng langis. Bumili naman sila. Kaso pagdating, nakapasok na. At nung nakapasok na, kumakatok sila, oy, kasama kami sa welcome party. Anong sabi nung groom? Hindi ko kayo kilala. Naku, sayang, no? Nag-intay na din lang sila. Hindi lang sila nagdala ng extra oil. Pero bago yung extra oil, ito muna isipin natin. Ba't kaya hindi sila binigyan ng 5? Tapos yung 5 nakapasok. Hindi ba kadamutan yun? Di ba tinuturo sa atin nung bata tayo hanggang ngayon, magbahagi ka? Bakit hindi man lang binigyan ng kahit kapurinting na langis nung 5 bridesmaid? Yung 5, para hindi na kailangang umalis at hindi nalakad ng pinto. Bakit? Palalimin natin. Ang oil po sa Biblia ay sumisimbolo sa anointing ng Espiritu Santo. Kaya di ba, pag pinapahiran ka ng langis kahit ngayon, malalim ang pakahulugan nun. Ang mga hari, kapag ina-anoint ng mga propeta, ibig sabihin yan ay sumasayo ang Espiritu Santo. Ngayon makinig kayo. Yung aktual na langis, pwede mo yang ipanghingi, pwede mo yang ibahagi. Pero yung anointing ng Spirit, hindi yan nababahagi. Sa'yo lang yan . Hindi mo pwedeng mapamigay. Alam niyo, may mga bagay na kailangan ipamigay mo, pero may mga bagay talaga na hindi mo pwedeng ipamigay . Kahit na best friend mo, kahit nga kamag-anak mo isi-share mo ba toothbrush mo? Sabi mag-share. Share with one another. Pahiram naman ang toothbrush mo. Total, bakit umiiling kayo? Di ba dapat mapagbigay? Sabi sa inyo . So, may mga anointing, may mga bagay na hindi pwede i-share. Sa'yo lang yun. May mga bagay na pwede mong ibahagi, pero may mga bagay na ikaw lang ang dapat gagawa. At isa na doon, yung relasyon mo sa Diyos. Pwede mo yung ibahagi sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, na magkaroon sila ng relasyon sa Diyos. Gets nyo? Pero yung relasyon mo sa Diyos, hindi mo pwede sabihin na, oy, Lord, dahil yung asawa ko ay mabait sa'yo, damay na ako dun. Siya na magsisimba para sa akin. at yung lolo ko, mabuting tao yan. Sigurado ko nasa langit yan. Kaya kahit masama na akong tao, damay na lang ako dun sa lolo ko, pwede? Hindi pwede yun. Kaya yun yung pakahulugan ng bridesmaid na yun. Nagustuhan man namin isama ibahagi sa inyo ito, pero may mga bagay na hindi mo na ibabahagi. Kaya muli, ito, babasahin ko yung sinasabi. Pakita natin, everyone has to go through the surgery of the Spirit. You cannot delegate that to others. Even your waiting, ang iyong paghihintay sa Diyos, hindi pwedeng iba ang paghintayin mo. Ikaw ang maghintay sa pagdating ng Diyos. Meanwhile, ako, mamumuhay muna ako ng ganito. Pag dumating si Lord, sabihin ko, ikaw ang nakapila. Tapos palit na lang tayo. Hindi pwede. We do that ourselves, even in our waiting. And finally, we ask God for extra oil. Tulad ng kwento natin, na ulit-ulit yan sa Adbyento . Hindi mo alam kailan dadating ang Diyos. Walang pinagkaiba sa sasakyan na dapat may spare tire. Dahil hindi mo alam kailan ka mapaplatan. Hindi pinaplano yan . Ngayon, lumabas tayo, Lunes ngayon, hindi tayo mapaflat. Tuesday lang tayo napaplat . Hindi pwedeng ganun . A flat tire suddenly happens. So, kailangan may spare tire ka. Sa buhay, pananampalataya, may extra oil ka. Ano yun? Anointing from God. Bakit? Sabi kasi uli, you do not know the hour when the Lord will come, when the Lord will return. Please bear with me. Kaunting kwento po ito nawa mangusap sa ating lahat.
Dahil totoong-totoo itong sinabi ni Isaiah 40:31, lalong-lalo na sa buhay natin ngayon, lalong-lalo na sa pandemya o sa buhay ng paghihintay. Paborito ito ng marami. Tapos 3 version yung babasahin ko sa inyo. Tignan nyo, interesting. Diba? Alam niyo itong, they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Diba? Paborito natin yan eh. Nakaka-interest basahin na ang ginamit na salita sa English Standard Version ay wait. Sabihin niyong wait. Sila o tayong mga marunong maghintay sa Diyos ay magpapanibago ang lakas at tayo'y lilipad. In fact, hindi lilipad, lulutang, soar, tulad ng mga agila. Tatakbo, hindi mapapagod. Maglalakad, hindi mananawa. Gusto niyo yun? Gusto niyo na kayo'y hindi lang lilipad, lulutang, at hindi kayo mapapagod? O kung mapagod man ay manunumbalik palagi ang lakas? Gusto niyo yun? Ay matutong maghintay. Wait. Ito interesting. Pinag-aaralan uli namin ni Brother Tony na iba't ibang version ng Bible. Kasi sa Hebrew, yung wait, ang katumbas nun, sa Hebrew ay kava. Sabihin nyo lahat, kava. Parang kava. Pero hindi, kava. Parang marunong kava maghintay. Parang ganyan ang kava. Pero ang Hebrew masyadong malalim, very rich ang Hebrew language. Mayroon pang mga pakahulugan ng salitang kava. Kasi sa isang version, tignan nyo ito. Sa NIV naman, New International Version, tignan nyo. But those who hope in the Lord. Pareho naman yung sasabihin niya. Renew their strength, soar on wings like eagles, run and not grow weary, walk and not be faint. Pareho. Except that, yung hope, yung wait, naging. Ibig sabihin sa Hebreo, pareho lang yung paghihintay at pag-asa. Kung iisipin mo, may katotohanan yan eh. Bakit ka maghihintay kung wala ka namang inaasahan? Kaya ka nga naghihintay eh. Umaasa ka na dadating yung hinihintay mo. Amen? So magkaakibat ang paghihintay sa pag-asa. Wait, there's more. Sa isa pang version ng New Living Translation, basahin natin. But those who trust in the Lord. Bagong salita. Pero pareho na lang lahat. Find new strength, soar high on wings like eagles, run not grow weary, walk not faint. Pareho. Pero yung salitang kava ay interchangeable pala sa wait, hope, trust. Dahil hindi ka talaga maghihintay naman kung wala ka ng inaasahan, wala ka pang tiwala. Kaya ka naghihintay kahit pa madelay ang eroplano, alam mo dadating. Bayad ka eh. Di ba? Alam mo na kahit nakapila ka ng matagal, aabot ka din sa dulo. Nagtitiwala ka. Alam mo na kahit ma-traffic ka ng 2 oras, aandar din ito. Nananalig ka, umaasa ka, nagtitiwala ka. Kaya ka naghihintay. Amen? Pero ito, last na lang. Ang ganda nito eh. Bakit agila yung ginamit ni Isaiah? Kasi talaga namang, alam natin yan, tiwala, pag-asa, pero nakakabago talaga maghintay. Walang nangyayari. Hindi totoo. Sa paghihintay mo, may ginagawa ang Diyos. May hinahanda ang Diyos. Ito ang ginagawa ng paghihintay sa isang agila. Alam nyo ba ang agila ang isa sa pinakamabibigat at malalaking ibon? Yung Philippine Eagle lang mas malaki pa yan sa bald eagle ng Amerika 6 feet ang wingspan yan. At ang bigat niyan. Pero pinakamatagal din nagtatagal sa ere. Hanggang 3 oras tumatagal. Ay, paano nangyari ang bigat niya tapos tumatagal siya? Siguro, ang galing niyan lumipad. Hindi. Hindi talaga siya lumilipad. Lumulutang siya. Paano nangyari? Ito. Wag muna. Yung una muna. Timing tayo, timing. Ayan. Hindi agad-agad lilipad ang agila. Maghihintay muna siya.
Kaya madalas ang agila ay nasa mataas na tuktok ng puno ng bundok. Ano ginagawa? Wala. Wrong. Naghihintay. Ano hinihintay niya? Tanong niyo ano? Hangin. Malakas na hangin. Ang tawag dyan, updraft. Kaya siya nasa mataas na lugar, lalo na sa bundok, na mapuno pa. Pagdating ng malakas na hangin, tatama sa bundok, biglang aangat yung hangin. Gets nyo? Ang lakas na hangin yan. Minsan nga, sa dagat, iikot pa yan. Iniintay nyo, kaya pag namang nasa dagat kayo, may kita nyo, lawin o agla, ikot ng ikot. Kasi may hangin inaabangan. At pag dumating ang hangin, biglang talon ang agila at ikakampay niya ang kanyang mga pakpak. Pakita natin, kapatid, kinakampay niya. Hindi naman lulutang agad eh. Kailangan mong kumampay. Kailangan mo kumilos. Kailangan mo magtrabaho. Kailangan mo gamitin ang utak mo, ang sipag mo, ang dunong mo. Amen! Pero ito sabihin ko sa inyo. Pero pag yan lang sarili mong ginamit mo, lilipad ka pero hindi ka magtatagal. Magtatagumpay ka pero madali kang babagsak. Kaya ang agila, gagawin niya ang kanyang makakaya, pero pagdating ng kanyang pagkampay, sakay sa hangin, hindi na siya lilipad. Lumulutang na siya. Kaya siya nagtatagal kahit na 3 oras dahil hindi na sa sarili niyang lakas, kundi sa hangin na siya sumasakay. Ito na lang huli, napakaganda. Ano ba ang bagyo? Hangin. Ang ulan, dala lang. Ang baha, dala lang yan ang hangin eh. Ang bagyo ay talagang hangin. Kaya ang agila, gusto niya bagyo. Malakas na hangin yun eh. Kaya lalo siyang kakampay ng malakas. Pag dumating ang bagyo, hindi niya sasalubungin yung bagyo. Hindi siya sa papailalim ng bagyo, kundi iibabaw siya sa bagyo. At sa ibabaw ng bagyo, habang bumabagyo sa baba, siya nakasakay sa bagyo. Binabagyo ba buhay mo? Lalo na sa pandemyang ito. Gusto mong imbis na ikaw ay bagyuhin, sakyan mo pa ito. Pero paano masasakyan? Hindi mo kaya yan sa sarili mong kakayanan. Masasakyan mo yan kung may extra oil ka, extra wind mula sa Diyos. Pero yung extra oil, extra wind na yan, hinihintay, hindi minamadali, hindi ka gumagawa ng sarili mo. You wait. Kaya uulitin ko sa inyo, kapag mukhang walang nangyayari, maghintay ka lang. Dadating ang hangin ng Espiritu Santo. Para kahit kaunti, dapat kumampay ka, pero pagkatapos ng iyong lakas, ang Diyos na magte-take over. Lilipad ka sa ibabaw ng bagyo. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating Feast Light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.